I am the Miss Universe host, Diana Grace T. Bagatsay, and I am proudly representing our country, Philippines. And now I am now giving my question to our Miss Universe, Kendrica Divona Corpoza. Hey, Kat. So, here's the question. Kung magkakaroon ka ng dalawang tama, anong gusto mong maging personalidad nila? Anong personalidad yan? Ano po yun? Hindi ko mag-guess. Anong gusto mo maging personality nilang dalawa? Game and action. Uy, your timer starts na. Your timer starts now. Miss Independent Centennial 2. Actually po, Miss Diana, thank you po sa maganda niyong tanong para sa akin. Kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko po na magsimbolo sila para sa akin. Parang tawag ko. Para po sa akin, mas gusto ko po na sila po yung magsisimbolong magandang halimbawa para sa akin at para malaman ko kung ay tama, ang pagkakaiba ng tama at mali. Gusto ko po sila na magsimbolo para sa akin na magandang simbolo para sa akin. Puro simbolo. Symbolic approach. Ayun po, parang gusto ko po na sila po yung magtuturo sa akin ng tama at mali at para po maitubig nila ang aking kabuhayan. Okay, so that's a very, very full and wonderful answer with a piece of shit. Okay, next question for me. So Miss Diana, Miss Diana, here's your question. Kung ikaw ay magiging superhero, labi yung mga Bigla ako masawa niya. Kung ikaw ay magiging superhero, ano yun? At ano ang magiging simbolo mo sa mga tao? Okay, para sa akin, magiging si Wonder Woman ako. Because I think being a woman is, so yung mga, ayoko na nga, yung pagiging woman, ginagawa, minamaliit lang tayo here in our society, which is the sexist. Ano ba tawag doon? Sexist yung tawag doon ba? Sexism. Yan. Baliw bago ng sexism. Ayun, so parang sobrang pandalang natin sa lipunan. So, being a Wonder Woman, makaka-help yun para isipin nila na hindi pala, lahat pala ng bagay kaya gawin ng mga babae. And additionally lang po doon sinabi ni Miss Diana, kapag babae ang superhero natin, magsisimbolo ito na hindi lang lalaki ang kayang maging superhero, kundi mga babae rin. And I thank you. So, ako naman tanongin mo. Okay, our next question for our Centennial Miss Dilang MB. Okay, so for our first question, what if you were okay, kung magkakaroon ka ng sariling movie, what is the genre? I think, for me po, ang magiging genre po ng aking movie is yung susiguraduhin ko po na, uy, wag mo kong picture mo. Maraming mapupulutan ng aral. Katulad na lang po ng mga nangyayari nga po. Uy, babe, wag mo ka mag-picture. Bablock lang kita. Kaya nga po nang nangyayari po sa atin. So, para sa akin po, ang magiging genre ko po siguro ay siguro po a funny movie para po comedy po para po ano po ito na hindi puro problema lang talaga yung nararanasan natin kundi parang maranasan natin. Sabi na nagkwento ng buhay. Ayun po, gusto ko po na pasayahin yung mga tao at magsilbing instrumento para sa kanila at makapupulutan ng aral. And hi, thank you. So, Miss Diana, here's your question.
kung ikaw ay papalarin na maging isang valedictorian sa inyong paaralan, ano ang maihahatid mong payo para sa mga kapwa mong estudyante at paano rin nila ma-achieve yung ganong achievements na natatanggap mo? Thank you for that wonderful question. I think they can achieve what I have right now by focus on their study and giving prayers to God and study hard, and we should not wag tayo pumasok sa mga relasyon hindi naman natin kaya since magiging saan ka pupunta, Ben? So, ayun lang. Ayaw ko lang is mag-aral silang ng mabuti at gawin ng inspirasyon yung mga bagay na alam naman nila makakatulong sa pag-aaral nila. And I thank you. Ayun, ang pangit ang sagot. Dapat yung ayaw malamangan ka. So, ask me a question and sasagutin ko ito ng buo. Uy, dali mo na. Drop ka rin. Go, next. Ikaw na. Go, ako nga. Anuin mo ko. Star, sali ka, Star. Sali na yun. O yun, yun. Baka matalo mo yun. Wala, grabe. Ang ina. Daban na ng mga bobo lang to. English ha. Hello, go. Huwag na mag-English din. Ay, sige, English yung sasagutin ko. Tatry ko. Okay. For our question. Kung magkakaroon ka ng anak, anong gusto mo? Wait lang. Nag-isip ako eh. Kung magkakaroon ka ng sariling asawa, ano ang hinahanap ng standard sa kanya? For me po, I have a high standard naman po. And para sa akin, kailangan syempre gwapo, malaki tite, tapos hindi siya masyado maligo, ganun. Kasi ayoko talaga ng mga masyadong maligo. Kasi gusto ko talaga ma-experience yung actually na love talaga. Like, ayoko yung puro ganun lang. Parang gusto ko rin naman na kinikiliti lang yung bituka ko, ganun. Gusto ko yung lagi lang ako pinapasaya. Ayoko rin naman sa pangit, kasi ayoko talaga yun. Tapos gusto ko rin naman ng wapo, tapos matalino, tapos lalo ka papakopyahin sa math, ganun lang. Bita mo na, babe. Next question. So, Miss Diana, here's your best. Ano ba? Wala akong may isip. If you're going to write an song, what is nakapaloob here, and can you explain us why? If I were going to pen a song, I think title ba o yung nakapaloob? So yung nakapaloob dito, it's about the love life that I gave up because of the circumstances na hindi ko na nga, binayak na ako, joke lang. Hindi, for me, yung song na to is for my academic validation. Ano sabi? Ayun, basta yung academic validation ko para mas malalo pa akong ma-motivate sa sarili ko na mag-aral ang mabuti. Since gumawa na ako ng song basta para ma-motivate. Okay na? Next. So you want to write a song na nagtutulot ng inspirasyon para sa mga mag-aaral na huwag tumigil sa kanilang pangarap. Ayun po yung gustong ipahatid ni Miss Diana Bagutsay. Hindi na pala naka-ano. So, Miss Diana, ako na pala tanong. Okay, next. For our next question, okay, ano tanong? Ay, mag-session tayo ko yung next question. Would you be? May matanong. Okay, say. The question is, if magkakaroon ka man ng mababang grades, anong magiging reflection nito sa'yo? For me, para sa akin, kasi mataas po yung standard ko when it comes to academic validation ko.
So para sa akin, mag-reflect po ito bilang isang failure ko sa buhay ko. Kasi, alam niyo po yun, parang, for me po kasi gusto ko talaga yung mataas yung ano ko, yung grades ko talaga. Kasi dun po nagsaano yung pagkatao ko po talaga. So, para sa akin, itutuloy ko po itong malaking failure sa aking buhay. At gagawin ko itong instrumento para mas pagbutihin ko pa po in the future. And I thank you. Thank you for that. So here's your question, Miss Diana. What's the hardest part about working from home for you? Ano working from home? Ang ina mo. What's the kindest thing a stranger has done for you? Ano? What's the kindest thing a stranger has done for you? Ano yung pinaka-kindest na nagawa ng isang tao para sa'yo? Okay, so our question for... So for me, the kindest thing that strangers have done to me, stranger kasi wala talaga akong mga alala. Wala akong maalala. Siguro meron, pero nakalimutan ko na. Tsaka di stranger eh. Para sa akin, sasagutin ko na lang yun. Siguro yung yung pinaka-kindness na nagawa sa akin po ng isang tao. Sa kanya yung siguro question na yun. yung talaga, yung mga simple na bagay lang, like yung pag natatandaan ako sa mga simpleng bagay lang, kagaya ng, kunwari, ganyan, di ba favorite mo to, ganyan. Like, para sa akin, Akala ko ba stranger? ayaw mo niya. Ayun, so, ask me a question and I will answer.